Welcome to another stock market analysis video, and ito yung mga stocks na pag-uusapan ko. So relatively maganda yung naging takbo ng market, confirming the move last Friday. So punta na muna tayo sa PSEI para pag-usapan at tingnan yung chart for the overall market conditions. So last time that I talked about the PSEI, the last time that I did a stock market analysis video nung December 26. So, 3 trading days na yung nakalipas simula nun. And the last time na napag-usapan ko yung PSEI chart, it was still inside a consolidation, and sabi ko nga, may dalawang scenario ako na inaasahan na pwedeng mangyari, which is either the breakout or the breakdown ng PSEI from this consolidation box. I also mentioned doon na significant yung 6.2 na price area up to 6.289 na pwede ding hanggang 6.3, no? That's why you see a horizontal line sa levels na to. And ayun nga yung nangyari for today because maganda yung move na ginawa ng market confirming the breakout nitong January 2 or last Friday. May maganda siyang follow through. Kaso nagkaroon ng bentahan, no, near EOD at this level because ayun nga, as expected, resistance talaga siya. So I think this just further confirms yung bias ko na para makita talaga tayo ng magandang galaw sa PSEI, yung maganda yung follow through, tapos mapunta na talaga tayo sa bullish market or bullish territory, talagang kailangan niya mag-close dito sa 6.3, no? Pero syempre, okay na rin kahit papano na nakalabas na siya dito sa consolidation. So, ang gusto kong gawin ng PSEI ngayon, bumuelo na lang siya, no? Tapos dito na siya mag-create ng bagong consolidation. Itong above ng 6.1 price area tapos below 6.3. Tapos saka siya mag-breakout, no? Para hindi mabebentahan agad-agad. Kasi if you're going to look sa overall na galaw niya, no, for the past quarter, yung mga nakapulot ng big cap names, no, nung second week to third week November, andito sila. And sa period na to, yung PSEI already up na by around 9%, no? Tapos itong mga nasa consolidation, pwedeng 5% na. So, wala pang nagiging malakas na retracement kasi nga nagkaroon ng consolidation. So, pwede nating masabi na magkakaroon talaga ng bentahan near these levels. So, ang gusto kong mangyari, mag-consolidate yung PSEI dito. In a way, sasaluhin siya, no? Para malaman natin na meron talagang mga market participants na interested na masustain yung move ng PSEI, na willing silang saluhin yung mga bibitawan ng mga naunang nakapagsalo, no? So, sila yung magsusustain ng move. Kasi kung walang magsusustain ng move nito tapos sasalo sa mga prices na yan, then posible na bumalik lang ulit yung PSEI dito sa consolidation na ginagawa niya. So, I'd prefer na mag-consolidate siya dito tapos saka mag-breakout, diba? Pero kung sobrang lakas talaga ng PSEI tapos within this week makapag-breakout na siya, then okay, diba? As long as hindi na siya bumalik ng 6.3 Kasi from these levels, ano na lang, 2% na lang, 'di ba? So, kung isipin niyo 'yun, 'di ba? Meron pa tayong ilang trading days for the week. So, kahit 1% lang, no? Every day, siguradong lalagpas ng 6.3 yan. Pero ayun nga, mas magandang bumuelo muna siya before magkaroon ng breakout. So, for the first stock na pag-uusapan ko, that's OGP. So, for OGP, last time na napag-usapan ko yung stock nung November 21 pa. So, lagpas na ng isang buwan, no? And I won't delve deeper sa kung paano ko napag-usapan yung mga drawings na to, no? You can just simply go to the channel sa homepage and then hanapin nyo lang doon yung November 21 or November 22 na dates ng stock market analysis para makita nyo kung paano ako umabot sa mga drawings na to, no? Pero yung gist ng napag-usapan ko doon sa OGP is that yung OGP kasi is nagke-create ng dalawang patterns. So, it could either be a downward channel tapos itong symmetrical triangle. And na-mention ko nga doon na ang potential target for OGP is itong 38.45, no? And I think that would only be possible kapag may catalyst na gumalaw yung prices ng gold upwards at syempre kung gumanda yung takbo ng market. So, nakita naman natin na gumanda yung takbo ng market and yung price ng gold tumaas din. So, that explains why yung move ng OGP ito, no? Talagang tumaas nga siya tapos nakapag-breakout na and confirming the new
all-time highs. Kasi nung December 26, nag-try siya mag-breakout dito sa 33 price area kaso nagkaroon ng bentahan. But eventually, nabawi niya ulit yung level na yon. Tapos ito nga netong Monday nagkaroon ng follow-through sa confirmed breakout ng January 2. So I think one of the catalysts kung bakit nangyari to, siguro kasi nag-e-expect yung mga tao na tataas pa further yung gold, kasi with recent news na nagkaroon ng issue pagdating sa Venezuela, sinasabi doon na dictator na president nila is nakuha ng US, tapos baka tinitingnan ng mga ibang market participants na magkokos yun ng uncertainty ulit kaya maraming mag-hedge towards gold. So, pwedeng iniisip nila na tataas yung gold prices further. So, syempre, indirectly, because of second order effect, syempre, yung price ng OGP, posibleng mag-increase because of the price increase of gold. Tapos, nasabayan pa na maganda yung takbo ng market, So, parang double catalyst in a way yung nangyari. This means I need to remove itong mga drawings na to and i-update ko na yung price levels ng OGP. So, 31.14, ito yung previous na resistance. And nung nalagpasan niya nga, ito na actually yung nag-act as the support nung January 2, nung nagkaroon ng bentahan. So, of course, itong level na to, magiging na tong support. And para sa akin, syempre, magiging na tong S2. And itong previous niya na all-time high sa 33, syempre, ito na yung magiging S1, And since all-time high na naman yung OGP, hindi ko pwedeng i-treat as resistance itong 38.45 kasi ito lang naman yung chart pattern target, ng symmetrical triangle. And pagdating kasi sa mga ganitong galawan, na nag-all-time high na, then pwede na lang tayo mag-rely sa mga psych resistances dyan, kagaya nitong 40 na price area as the possible R1. Pero again, sobrang subjective niyan, Since all-time high yung stock, wala na tayong pagbabasihan ng structure resistance. So, we're just expecting na makaka-encounter siya ng selling around 38.45 up to 40 price area. So, tingnan natin, in the coming trading days. Kasi from this level, around 7% to 11% gain na lang na upside, para magkaroon siya ng selling na makaka-encounter dito. So, let's see. So, next up, Maynilad. So, for Maynilad Water Services, ganun din. If you want to understand further kung paano ko nalagay yung mga ibang drawings dito, you just have to revisit yung aking previous stock market analysis video na nagawa ko, Ang naging basis nun is yung December 12 na candle. Pero what you'll notice here is that halos same siya ng nagawa ko sa OGP. After niya mag-breakout dito sa pattern, nagkaroon lang siya ng pullback ng onte, pero na-maintain pa rin naman niya yung mga levels, hindi naman niya inabot yung support dito. And then, tumataas siya ng tumataas, up until naabot niya nga itong possible chart pattern target. So, ibig sabihin, kailangan ko nang baguhin yung mga levels dito since nalagpasan naman na niya yung mga levels na yan. So, itong R1 na around 16.52 tapos 16.58 na price area, since it's already breached, nakapag-breakout na sa level na yan, I'm going to treat this already as the support. So, I'm going to treat this as S2 kasi para sa akin, ito na yung posibleng S1 support niya, yung around 16.96 to 17. So, ito na yung S1 support and tatanggalin ko na yung S1 dito. And I'm not going to treat the chart pattern target as the resistance, kasi clearly, ito na yung all-time high niya ngayon. Itong 17.17 na level. So, R1 yan. So, ibig sabihin, pag nagkaroon pa ng further profit taking dito sa Maynilad, pwede pa siyang bumaba towards the S1 price area. Or di kaya, pag lumakas pa yung market, may potential pa na tumaas further yung Maynilad above 17.70. So, if the market goes into a sideways, at nagkaroon ng consolidation, pwede natin i-expect na magkaroon ng consolidation yung Maynilad between these prices until makapag-decide, yung market overall kung dadami ba yung buyers dito kasi medyo mataas na eh. From the IPO price ng 15, up na siya ng 15%, 18%. So baka nagkakaroon ng profit taking tapos tinitingnan ng market participants kung kakayanin ba niyang i-hold itong mga prices na to, kung may interested pa ba sa stock na to. And makikita natin yan pag nag-consolidate siya between these levels. Kasi hindi na healthy para sa stock na to pag nag-breakdown siya sa S2, Kasi pag nangyari yon, that means tapos na yung short-term uptrend niya. So pwedeng mas matagalan palalo yung consolidation. So the first bank stock na pag-uusapan ko sa video na to, so that's BDO.
So for BDO, last time na napag-usapan ko yung stock na to, so more than a month na. So nung December 3 pa. And during this time, yung na-plot ko nga ng mga key levels dito is this area here sa near 120 tapos 117 kasi ayan yung support niya, yung S1, S2. And just after a few days, no, after 7 days, no, a few trading days, pumunta nga siya dito sa S1, S2 tapos yun yung nag-serve as the support for the stock. And you can see the arrow here indicating na para sa akin, it's very important na makalagpas yung BDO dito sa 132 133 na price area kasi that would mean labas na siya sa lahat ng moving averages tapos dito sa consolidation na ginagawa niya. So fortunately, nangyari nga yun and yung malaking reason for that is because gumanda talaga yung takbo ng market, no? That's why nakarecover siya. And ito nga, finally, nakalabas na siya dito sa area na to, yung 132 to 133, which is very important. So I'm going to remove my drawings here kasi sa ngayon hindi na siya relevant, no? Ang ititira ko na lang itong 131 to 132.80 na price area kasi para sa akin significant support level na to eh. So yan kasi yung area kung saan previously nagkaroon ng significant resistance. So syempre gagawin ko ng S1 range, no, itong level na to. So ano ba yung posibleng resistance na sunod for BDO? So ito kitang-kita naman natin na may previous support level around 146. Tapos may swing high din dito na recent. So around 150 yan, 151. So I'm going to treat this as the R1. Tapos yung price near sa area na yan, R2. So dito na magkakaalaman, no, kung talagang masosustain ng BDO yung move niya. Kasi kung magkakaroon pa ng further sell down, no, kasi nga sa market may tinamaan siya na resistance eh. So pag bumalik sa ilalim yung PSEI or di kaya mag-consolidate lang, yung BDO pwede rin siyang bumalik dito sa S1, no, or magtagal lang below 140 na price level. And sa event na bumalik siya dito sa S1, ang lalabas niyan, bagong swing high to. And that would actually mean na pwedeng nasa channel pa rin yung BDO, no? So, pag in-extend ko yan, makikita nyo na may potential downward channel pattern na ginagawa pa rin yung BDO. So, ang pwedeng mangyari, pag humina yung market, pumunta siya dito sa S1, tapos saka na ulit siya lalabas dito sa channel pag nag-breakout na rin yung PSEI, no? So, of course, yung mas maganda niyang gawin is dire-diretso na siya ditong mag-test para at least negated na yung downward channel pattern na ginagawa niya, no? Kasi kapag bumaba siya dito sa S1 tapos hindi mangyari yung inaasahan ko na breakout ng market natin above 6.3, pwede pang mabutas, no, itong S1 tapos balik na naman siya ulit dito. So, although mababa yung chance na mangyari yun, andun lagi yung potential ng bearishness, no, kapag humina nga yung market. So, mas preferred ko na ito yung mangyari, maka-breakout na siya dito para hindi maging swing high itong level na to. Or kung hindi man, kung babalik siya dito sa S1, dapat makapag-breakout siya agad dito sa downward channel pattern target. So, another bank stock, so that's PNB. 1 month ago rin, simula nung napag-usapan ko. And 3 scenarios, no, representing itong mga araw na to. Either makapag-breakout siya, andito pa rin siya sa loob ng consolidation, or mag-breakdown, no, dito sa S1. And mukhang ang ginawa niya ngang scenario is andito pa rin sa loob ng box. And fortunately, hindi nangyari yung bearish scenario kasi mukhang malakas na support itong S1 na price level. Nag-hold siya, no, simula December 4 hanggang December 22. So, halos 3 weeks, no, nung buong December na andito lang siya. Yung inonote ko lang siguro dito sa PNB, nagkaroon siya ng rally for the past 4 to 5 days, no? And isa siguro sa mga catalyst nito is because magkakaroon ng IPO, no? Yung isa sa mga subsidiaries niya. Yung isa sa real estate arm nitong PNB. So, siguro nakikita ng market participants or ng mga investors yon as a way para gumanda yung financials ng PNB, no? Kaya eto, nagkakaroon siya ng rally. But although nagkaroon siya ng rally na ganito, tapos okay din yung volume, technically nasa loob pa rin naman siya ng consolidation, no? As seen sa box na to. So, magiging optimistic ako sa PNB kapag naka-breakout na siya dito sa consolidation, no? Because that would indicate na tapos na yung consolidation niya, tapos may possible continuation ng medium term to long term trend niya. Kasi yung stock na to supposedly
tapos na siya kasi medyo distributive na yung galaw ng stock. As you can see, hindi pa siya nakakalagpas ng MA100 no since September. Tapos ito nga nabawi niya yung move. So para sa akin pag bumalik sa above 60 yung stock na to, mas nagiging bullish ako tapos mas nako-confirm para sa akin na negated yung distribution niya. So very interesting to see kung ano yung gagawin ng PNB for this month. So next up, MBT. So for MBT, ito nga no, nung December 12, huli ko siyang napag-usapan. And ang gusto kong mangyari sa MBT of course is makapag-breakout siya dito sa symmetrical triangle na ginagawa niya. And na-plot ko nga dito yung mga significant levels niya, no? Ito representing the arrows and the resistances. So, nung nagkaroon siya ng breakout nung January 2, maganda naman na nagkaroon ng follow-through, no? This January 5 dun sa breakout, at least hindi siya bumalik sa ilalim. Kaso lang, naka-encounter siya ng resistance dito sa R2. So, kitang-kita naman natin na nag-resist nga itong level sa 71. No? So, ibig sabihin ba niyan, tapos na yung move? So, syempre hindi pa. Nakalagpas nga siya sa symmetrical triangle. So, andun pa rin yung bias na may follow-through, di ba? As long as yung market hindi naman manghihina ng sobra or hindi magkakaroon ng significant na bentahan, intact pa rin naman yung trend ng MBT, no? As you can see, uptrend pa rin siya simula ng first week ng December. But, syempre, since hindi ganun kalakas yung market, wala pa naman tayo sa bullish na territory, mahirap talagang i-anticipate na yung mga moves, no, lalo na ng mga first liners at ng mga big caps is magiging dire-diretso. Lalo na yung MBT, marami siyang mga resistances, no, dito sa 71 tapos around 74.50 na area. So, wala akong babaguhin sa MBT, no. It's just that tatanggalin ko na itong mga drawings kasi hindi na siya significant, no, based sa pinakitang galaw ng MBT. And much like BDO, itong level sa 67 to 68 gagawin ko ng support. And yung resistances, no, syempre magbabago na. I guess ang inaantay na lang nito ng MBT is gumanda talaga yung market kasi kapag nakalagpas yung PSEI sa 63, then most likely ma-overcome niya tong 71 na price level na resistance, no? So, titingnan natin kung mangyayari yan para matest niya na itong R2 levels and for it to ultimately hit yung pattern target dito sa 77.50. So, next up, CBC. So, for CBC, last time na napag-usapan ko siya last month, no? So, nung December 5. And during this period nga, dalawa yung inaasahan ko na scenario. Either mag-breakout siya dito sa R1 consolidation or mag-breakdown. So, mabuti naman at hindi nangyari yung breakdown. Nakapag-breakout nga siya dito sa consolidation but mukhang nahihirapan siya lumagpas dito sa R2, no? So, as expected, meron naman kasing resistance dito, no, sa 59 up to 60.43 na price level kasi significant price area to dahil ayan yung previous support, no, nung nagko-consolidate siya nung 2Q 2025. So, babaguhin ko yung mga levels dito for CBC. Itong previous na consolidation niya, syempre ito na yung current support, no? Ito na yung S1. And itong range na R2, syempre ito na yung magiging R1. And itong mga levels na to, magbabago na rin. So, ibig sabihin lang nito, since CBC is also part of the PSEI, much like MBT and BDO, no, nag-aantay lang din to na talagang gumanda yung takbo ng market because if that happens, tapos makapag-breakout siya sa level na to, then posible na nag-transition na yung stock into a reversal or a very good recovery. Kasi sobrang significant ng price level na to, no? Kasi nga ito yung previous consolidation as mentioned earlier. So, it would be very good, no? And optimistic dito sa CBC kung kaya niyang pumunta sa 61, 62 na price area. And that would also mean na may continuation sa uptrend niya since this stock has already been going into a short-term uptrend ever since second week, third week of November, no? At further niya lang na masasolidify yung trend na yon kapag nalagpasan niya yung 62. So, ngayon kasi medyo alanganin pa dahil kakalagpas pa lang niya sa MA100. So, hindi ko pa masasabi na for sure na or mataas na yung chance ng long-term uptrend niya. Basta ang importante niyang gawin, malagpasan niya yung 61 tapos 62 na price area. So, next up, Digi Plus or Plus. So, two scenarios that I was expecting for Plus, either makapag-breakout siya sa conso or mag-breakdown. So, kagaya din ng CBC, no, yun yung inaasahan ko, either breakout or breakdown. At unfortunately,
For Plus, ang nangyari, nag-breakdown siya. So, bumaba siya, no, after dito niya mag-breakdown sa 23.10 na support, which is the consolidation. And actually, no, hindi niya nga pinansin yung S1 na support eh. Pagka-breakdown niya dito, naging resistance agad yung level na yan. And then, ito din yung naging resistance nung December 23, no? So, ayan siya, nag-roll reversal agad. So, syempre, yung level na to, gagawin ko ng resistance, yung 18.20. And hindi siya umabot dito sa S2 na support. So, I'm still going to consider this as the S1 support, no? And I'm going to remove itong consolidation na ginagawa niya. So, ibig sabihin, yung plus is creating a new consolidation na around this level, ang low 15, no? So, pwede nating masabi na ang support nito is 15.04 up to 13.80, yung previous na 52-week low niya, no? So, ibig sabihin lang, yung R1 niya, syempre, magbabago na yung resistance na to, tatanggalin ko na yan, at ilalagay ko dito sa taas, gagawin kong R2, and babaguhin ko rin yung ibang levels. So, I've been saying this, no, for a very long time kapag napapag-usapan ko yung plus sa stock market analysis. So, tingin ko mahihirapan talaga yung stock na to na makalagpas ng 35, no, or umabot ng 40 since nagkaroon ng regulations, 'di ba? Kasi halos lahat talaga ini-expect na hihina yung galaw ng plus because of the regulations na nangyari sa kanya, no, sa domestic market dito sa Philippines. Tapos nagkakaroon pa sila ng issues pagdating sa international markets. Tsaka yun din yung sinasabi sa atin, no, nitong moving averages. So siguro kung nakapag-breakout siya dito sa previous na R1 levels, yun na siguro yung pinaka optimistic or close chance niya na umabot sa 35, no? And ever since nagkaroon ulit siya ng breakdown, mukhang mas lumalabo yung chance na mangyari yun. Kasi kung mapapansin nyo dito, ito yung chance na ma-overcome niya ulit yung MA100 eh. Kaso hindi nangyari. And ever since na nag-breakdown siya dito sa previous consolidation niya, talagang downtrend na siya sa lahat ng moving averages, no? Downtrend sa MA20, MA50, and MA100. So ngayon, ang pinaka-okay na siguro na gawin ng plus is kahit papano mag-above siya ng 20, no? Kasi kapag ganito yung ginagawa niya na hindi pa niya ma-overcome yung 20, it's either mag-consolidate lang siya sa level na to or probably move lower, no, pag nag-breakdown sa S1, which is of course not good since pag nag-breakdown pa siya dito sa S1, may potential pang bumaba yung stock lalo since all the moving averages are already moving lower. So, ang gusto ko talaga mangyari dito sa plus, no, ma-overcome niya lang yung 20. So, para kahit papano, andito siya ulit sa level niya na mas malaking consolidation. Para kahit papano, manigate niya yung sobrang lakas na down move, no, pag nag-breakdown pa siya. So, tingnan natin. Baka pag nag-improve yung overall market, madamay siya kahit papano. So, next up, Ayala Corp. So, for Ayala Corporation, last time that I talked about the stock, December 3. So, ang expected ko lang na move, either mag-breakdown or breakout, no, sa loob ng consolidation na to. And eto nga, wala siyang ibang ginawa kundi mag-hold sa consolidation na to, no. Nag-try sana siyang mag-breakdown dito sa support, sa below ng range, pero hindi naman nangyari, no, fortunately. At nitong first trading day of the week, nag-try siya mag-breakout, no, nitong January 5. Pero napigilan lang din agad ng MA100. So, clearly, nag-act yung MA100 as the resistance. So, wala akong babaguhin sa levels ng Ayala Corp since I could still treat this level as the possible resistance along with the MA100. And yung consolidation, andyan pa rin, no? Kasi a few ticks below lang, pwede na siyang bumalik ulit sa consolidation na to. Ang kailangan lang talaga bantayan is yung MA100. So, I think the very important move na dapat gawin ng Ayala Corp is to move past 500 price area. Kasi pag nangyari yan, above na siya sa lahat ng moving averages, no? Lalo na dito sa MA100, which is significant kasi yan yung pumipigil sa price eh. And optimistic na kapag nakalabas pa siya dito sa 500.08, 500.09 level. So, 510, no? So, kahit yun lang, magiging somewhat bullish ako sa Ayala Corp, no? Pag nalagpasan niya yung level na yan. Kaso ayun nga, since part siya ng PSEI, napaka-importante na gumanda talaga yung takbo ng market para magkaroon ng investor confidence para balikan tong stock na to. Kasi kung hindi, baka maglaro lang siya below 500 and above 447 na price area, no? Kasi ito na yung strong consolidation niya eh. So, inaantay lang talaga nito is yung bullishness at magandang galaw ng overall markets natin. So, next up, Dito. So, for dito,
Last time na napag-usapan ko siya last week ng November and sabi ko nga dito, no, it would be nice na makabalik lang ulit siya dito sa loob ng downward channel na ginagawa niya. Kasi kung hindi, then most likely pupunta siya dito sa mga psych support levels niya, no? Since all-time low na yung stock, wala na masyadong pagbabasihan, no, kung ano yung mga potential na support niya. At nilagay ko nga dito na may 3 possible choices na support which is 0.50, 0.60 at 0.70. So, dito siya nakahanap ng support sa 0.60, no? So, nasundan niya nga yung bias ko na nag-support siya dito sa 0.60. Tapos, nag-resist pa rin itong channel niya nitong December 16 and December 15, no? Tapos, nag-pull back ulit towards the 0.60 support. Tapos, ito recently, nagkaroon siya ng rally tapos tumataas, no? So, this means confirmed na matitreat na natin ito as the support level. So, this is going to be the S1, no? At para sa akin, ito pa rin yung S2 sa 0.50. Since nirespect niya yung psych support na 0.60, pwede ko na rin i-treat as a possible support yung 0.50. So, dahil andito na naman ulit yung dito sa loob ng channel niya, no, pwede nating asahan na i-treat pa rin natin as the resistance itong channel niya. So, ibig sabihin, i-extend ko tong channel na to. In the coming days, no, or weeks, pwedeng mag-act yung level na to as the resistance. So, that's from 0.89 up to 0.86, no? Depende kung ma-reach niya yung level na yan. So, I'd be optimistic sa dito kung magkaroon ng breakout dito sa 0.92 to 0.97, no? That would mean above na siya sa lahat ng MAs. Na-negate niya na yung downward channel pattern na target. Tapos, itong makapal na resistance from 0.92 to 0.97, nalagpasan niya na rin, which is of course the previous support nung nagkakaroon pa siya ng consolidation last July. So, that would be a significant move, no, na malagpasan yan. So, ano mga posibleng catalyst niyan, no, depende. Baka may lumabas na news regarding sa Konektadong Pinoy Act, kung paano magbe-benefit yung dito doon. Or di kaya yung issue pagdating sa isa sa mga owners nila, no, yung Summit Corp. Baka magkaroon na ng significant positive catalyst pagdating doon sa deal na ginagawa nila na dapat since June or July pa of last year matapos, no. Baka kaya nagkakaroon ng galaw dito kasi nagkakaroon ng advancements, no, dun sa negotiations or deals nila. So, only time can tell kung kakayanin ba ng dito mag-breakout sa levels na to. But definitely interesting na wala masyadong news na lumalabas, no? Pero nagkakaroon ng mga significant moves yung dito. So, tingnan natin the coming days or weeks. If you haven't watched my previous stock market analysis videos, no, para ma-review nyo yung mga dati kong napag-usapan ng mga stocks, you can click towards the upper right. And if you want to watch stock market lessons, click towards the lower right. Don't forget to like this video, subscribe sa channel so that you'll always be updated sa mga bagong videos na i-upload ko.